Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome back to our channel. Okay, so let us just honor our subscribers before we start our conversation for today. There are now 5,696 subscribers. Okay, apat na lang po. Magpa 5,700 subscribers na tayo. Okay, so if you are not yet subscribe to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel. All right, guys, ano tayo ha? And then those subscribers are located around the world, and each continent that we have a subscriber there or subscribers out there on that particular area. Thank you so much. God bless you all. Okay, so ngayon, pag-usapan natin ay with regards to the Senate, no? Ang Senate of the Philippines. Okay, so ang titulo natin, ang question natin for today, Senado, panic mode na nga ba? Ayan, okay, so kamakailan lang, yesterday yata, okay, yesterday or today, they were able to meet, no? 15 senators were able to attend. 15 senators out of 24. Okay, so yung 9 senators hindi naka-attend because hindi sila nasabihan or hindi sila available or yung isa yata doon ayaw lang niyang umattend kung no. Now, bakit nga ba sinasabi nating panic mode na, no? Siyempre, ang Senate of the Philippines is led by Senator Subiri, no? Yan, from saan nga ba nakalimutan ko, sorry Surigao yata, no? Surigao yata si Senate President Subiri. Okay? Yan, unity din naman yan si Senator Subiri. Okay? So bakit nga ba panic mode? Kasi pagka nagkaroon ng ano po, di ba, sinusulong po nila ang constitutional amendments, no? Okay? Tapos through People's Initiative. Pero yung People's Initiative pala na yun, isa lang pala ang sinususog na muna, no? Ano pa yung sinususog na yun? Okay? Na magkaroon ng voting jointly meeting, no? Hindi separate hindi separate voting but joint voting, kumbaga. Okay, so alam naman natin 24 senators lang tayo. Out of yung 24 senators and then congressmen and women natin ay 316. Okay, ang ratio nun ay is 11 to 1. Okay, so anong ibig sabihin nun? Sigurado yung boses at saka oposisyon ng Senado ay hindi na talaga maririnig. 24 lang yan eh. Ano ba naman yan, di ba? Siyempre, mathematical ano lang, ano natin, mathematics lang yan. No? Talo-talo talaga sila. So, ang gusto talagang mangyari ng leadership ng House of Representatives na tingin natin ay napaka-powerful, led by the pinsan, no, the cousin of the president, no, Speaker Romualdez. Okay? Napaka-powerful nila, no? Tingnan mo naman, ginigiba pati ang dating Paulong Duterte. Okay? O, tama ba yun? Okay. O ngayon naman, ginigiba nila ang Senado ng Pilipinas. Tingin ko parang hindi no, hindi katulad nung panahon ni Soto, ganun talagang nilalaban ng Senado ang kanilang karapatan bilang senador ng Pilipinas, no? Mga senador ng Pilipinas. Ulit ngayon parang tahimik no? Tahimik led by Senator Subiri. No? Ngayon, panic mode sila. Ngayon, nagaano sila dahil alam niyo po ba na pag naging unicameral, no, system, no, ibig sabihin may presidente tayo, okay? Meron tayong prime minister, no, pero iisa na po ang kongreso natin. Parang yung batasang Pilipinas noong panahon ni Marcos. Okay? Yung gano'n, no? Wala ng Senado, wala ng House of Representatives. No, actually, ang purpose naman ng bakit nagkahiwalay yung ano na yan, no? Yung Congress na yan, yung House of Representatives and the Senate of the Philippines is para magkaroon ng check and balance. Kumbaga, yung sa mga senators, national ang scope no? Yung tingin nila national, no? Kaya nga minsan pag tumatakbo local yan, ay natatalo sila talaga, no? Yan. Oh, actually may nag-comment nga sa atin nung sa kay Trillanes, no? So nung senador si Trillanes ay hindi niya natututukan ang Caloocan dahil nga nasyonal ang tingin niya, no, scope niya. Kumbaga, naaambunan lang ang Caloocan pero hindi talaga totally yun ang kanyang concentration. Okay? Something like that. No? Unless otherwise, meron talaga siyang bailiwick, no, dun sa particular area na yun. Pero kung hindi, ay talagang wala, matatalo talaga siya dun sa local election na yun. Okay? Ayun. Ngayon,
ayan, nag-meeting na sila, no? Wala silang consensus, pero tingin ko, ano to, ilalaban rin to ng Senado, no? At saka yung mga tatakbong senador sa 2025, ay talagang marami yan, no? Si Bongo, si De La Rosa, yung mga re-electionist na Cayetano, okay? Amy Marcos, yan, mga yan. Sila Soto, nababalik, sila Lacson, sila Tulfo, Erwin Tulfo, okay? Ano yan? Ilalaban nila yan dahil, ano sila, wala na sila tatakbuhan, kumbaga. No? Siyempre, pag senador ka, mas maano yun, diba? Parang may bragging right, no? Na senador ka ng Pilipinas, national scope, no? At saka, pag senador ka, mas may chance ka na maging pangulo ng Pilipinas kesa sa paggaling ka doon sa Kongreso, no? Na panay mga maraming ano diyan, no? Mga anomalya din, kumbaga. Pero sa Senado rin, marami rin anomalya, hindi lang masyadong nasisilip ng Philippines. Okay, sige. Yun nga, yun lang po panic mode na nga ba? Tingin niyo po ba, mga kababayan, nagpa-panic mode na ba sila? Dahil pag hindi sila kumilos, no? Hindi sila kumilos sa ngayon, ay talagang matatanggal ang Senado ng Pilipinas. Di natin alam kung magiging maganda ito para sa ating demokrasya na may check and balance system. Okay? So hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe kaibigan, mag-subscribe ka naman, no? Para maraming salamat po sa inyo in advance para masustain po natin, may pagpatuloy po natin ang ating mga nasimulan. Salamat po ng marami. God bless you all.